Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, update tayo ngayong gabi ng Tuesday mga lods sa mga nangyayari ngayon sa ating crypto news, global news, trending news mga lods. Siyempre alam nyo na mga lods, sana palike ng ating video, subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe yung mga nanonood ng ilang beses na mga idol, tas nakakalimutan ata nila mag-subscribe. Check nyo mga idol, baka hindi pa kayo nakasubscribe. Subscribe kayo sa ating channel. Siyempre, click the like, click the notification bell. And siyempre, check nyo yung mga link dyan sa baba ng description natin. Okay, so ayan. Start na muna tayo mag-update. Okay? So, punta muna tayo sa ating chart. So, eto na nga, mga loads. Kanina, umangat siya no? Umabot siya ng 1.5 pa rin, no? Mga loads. Pero nauntog na naman dyan sa ating galing resistance natin. Saktong-sakto mga loads, no? Pero yung sa ating support, medyo hindi siya masyadong bumababa sa maximum no? Dito banda sa 1.42. Okay, pero okay, mas okay 'yon, mga loads. Ibig sabihin, yung trend niya medyo kahit papano uptrend ng konti, no? Kung titignan niyo rito, ayan, kung mapapansin niyo, pa ganyan siya. Kita niyo? So, medyo paangat siya, mga idol. So, goods 'yan kahit papano mga lodi. Okay na okay 'yan sa atin. Kesa kesa pa ganito, kesa pa ganyan, di ba? So, medyo goods to mga lods. So, sa ngayon, kanina umabot siya ng 1.5 uli, pero ngayon bumaba na naman siya. So, hintayin natin kung ano yung mangyayari dyan. Nandiyan pa rin yung position natin so far, mga idol, no? 905, hindi, magkano ba? $1,083, no? Okay, so punta na tayo sa ating mga balita ngayon. Punta muna tayo sa ating local news. Dahil nag-announce ang Bit Pinas, refresh natin. Ano to? Ito, saan na yun? Biglang ang dami agad Ayan, yan. Mexi, no? Ito mga lods, kilala rin tong crypto exchange, no? Kanina, pinag-usapan lang natin to, mga idol, na yung mga crypto exchange parang andaling iban sa kanila, mga idol. Kahit mga taga-ibang bansa pa, no? Yung mga foreign crypto exchange, ang bilis lang sa Pilipinas iban, mga idol. Pero, yung mga online gaming, mga lods, hindi nila iban. Hindi nila maban. Sinasabi nila, anong hirap kasi nasa ibang bansa O, ayan Mexi is no longer available on the Philippine Google Play Store amid ongoing efforts by local regulators to strictly monitor and restrict unlicensed trading platforms in the country. The Mexi crypto exchange app has been completely removed from the Google Play Store. So, wala na yung Mexi. Tinanggal nila sa Google Play Store, mga lods. So, yung mga may Mexi, mga lods na account, pwede kayong gumamit ng VPN. Check nyo yung link dyan sa baba ng description natin kung gusto nyo ma-access. Kasi mamaya, may asset pa kayo ron. Paano nyo siya ma-access ngayon, di ba? So, pwede rin kayong gumamit ng Opera browser. Ayun yung gamit ko. Kasi yung BitGet, bandi naman yung BitGet. Pero nagagamit natin. So, pwede kayong gumamit yan. May free naman na VPN yung Opera browser. Mga loads, ganun lang. Okay? Kung gusto nyo lang na ma-access yung inyong, hindi ko naman sinasabing gamitin nyo ng gamitin yan, mga loads. No, ayan lang. Kung malay nyo kasi may naiwan kayong asset dyan na hindi nyo pa nakukuha, nag-aalala kayo, natakot kayo, paano ko makukuha yun? Wala na, ban na, hindi ko na et cetera, et cetera. So, pwede kayong gumamit yan, mga loads, okay? Ano yung bago dito? Grabe, 61.73. Ang dolyar sa peso. Ano to? Interview Binance on why crypto can't just move fast and break things in Asia anymore. So, yan yan. Punta na tayo dito. Mga load, syempre. August is historically Bitcoin's worst month. Kakasunod na September yan. No, median August return since 2013, negative 6.9%. The worst of all 12 months. No? August 2026 plus, kasi kung titignan nyo rito mga loads. Ayan. Kung bibilangin nyo ang August mga lodi, kaya almost 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 lang. Pero ang negative dyan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siyam, no? Siyam yan mga lodi simula 2013, ang August,
laging 9 beses na naging negative at 5 beses lang naging positive. Pang-5 pa 'to, yung ngayon o parang 4 na beses lang naging positives. Parang 9:4, gano'n 'yan 'no. Pero mga idol ngayon, medyo nagiging positive siya, mga lods. At alam niyo ba yung sinasabi ng ano na yung 2017, na uulitin yung 2017, mga lods? 'Di ba, nagkakaroon ng rumor na gano'n 'no, yung kamukhang-kamukha daw ngayon yung chart ng 2017. Ngayon kung mangyayari sa 2017 mga idol, ang August ng 2017 is 65% positive. Kita niyo 'yan? Pero after nun ayun na, bababa na. Puro negative na and may mga matataas pang negative 'no. Ayan 'no, 13%, 'no. Pero kung kasi nasa ano pa lang naman tayo, 20 sa ano ba ngayon? Meron pa tayong 1 week, mga idol. So, titignan natin kung ang ating August is magiging positive or negative. Pero siyempre mahirap ng burahin, sa loob ng ano sa tingin niyo ba magne-negative pa tayo ngayong week, mga idol? Magne-negative pa kaya tayo ngayon? At sunod natin September is one of the worst din 'to. Kung titignan niyo yung September natin, yung August natin 9 na negative, 4 na positive, 'di ba? Kasi ngayon hindi pa tapos, so hindi pa puwede nating ibilang 'tong August na 'to, 'no? So 9 na negative, 4 na positive lang simula 2013. Pero yung September natin is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 naman. 8 na negative din, mga idol, at 5 positive. Pero yung positive dito sa September kasi sobrang liliit lang, mga idol. Parang hindi siya positive. Ayun 'no, plus 2% lang, 6%, 3%. Ang pinakamataas niya 7% lang, 'di ba? Pero yung negative ng September umaabot ng 90, -19, -13, medyo malalaki, mga idol. So 2 month 'to, mga loads na medyo mabigat sa crypto ngayon. Pero yung pagkatapos nitong 2 month na 'to, yung August, 'no? Tsaka sa Wake Me Up When September Ends. Dito na tayo, mga lord, sa 3 buwan na medyo positive naman, lalo na yung October. Ang October natin halos 3 lang ang negative, mga idol, 10 ang positive diyan. Oh, 'di ba? Simula 2013, so medyo tsaka malalaki ang positive ng October, mga idol. Tingnan niyo naman, 60%, 33, 47%, 27, 39%, 28% ng 2023, mga lord. So medyo goods ang October natin, 'di ba? Tas yung mga negative niya maliliit lang, 3% lang, oh. Oh, tas isang 12% ng 2014. 'Di ba? At ang November natin gano'n din. Eto medyo 4 lang ang negative nito, pero matataas din ang ano nito, mga idol, positive nito. Ayan 'no, 449%, oh. 12, 19, 53%, 42, 37% ng 2024. 'Di ba? December natin medyo equal lang, mga idol 'no. Pero yung negative ng December natin, kung ikukumpara, parang lamang pa rin yung 'pag nag-positive sa December mataas, eh. Tulad nito 38%, 30%, 13%, 46% 'pag nagpa-positive. Pero yung 'pag nagne-negative naman nakaraang 2 taon, 2024, 2025, December natin parehas 2% lang 'yan, 'no? 3% tumaas lang nung 2021, 18, tas 5 lang, oh. Oh, nung 13 pa nag-negative 'to. So, maikukumpara o masasabi ko yung December natin na 'pag nag-positive siya is malaki. So, after ng September natin, mga idol, asahan natin na yung 3 susunod na month is medyo wishful thinking na dapat maging positive yung 3 na yun. Okay? So, ayun yung sinasabi dito. August is historically Bitcoin worst month. Median August return in 2013 is negative 6.99%. The worst of all 12 months. August 2026 plus 25% agad. That's the best month since November 2024 and the best August since 2017. With 7 days still to go, no? So, kung ipaparehas nga siya sa 2017, mga lodi, medyo baka tumaas pa ang August natin. Ayan yung iniisip dito, mga lods. Historically yan, kasi yun yung sa chart, mga lods, So ito naman sa mga may XDC diyan, mga idol, you might have missed the massive news for XDC last week. XDC Network clear Street LLC as a
master node validator on its network. For context, Clearstreet is a financial technology company building infrastructure to replace aging Wall Street Trail. So kumbaga parang ano to mga lods, nagkaroon ng partner ang XDC. Nagkaroon sila ng bagong validator na medyo mabigat-bigat. It employs over 800 people, serves more than 900 institutional clients, and supports billions of dollars in daily volume. So nagkaroon sila ng isang malupit na partner, yung XDC, no? So shoutout sa kanila, no? Maganda rin 'yan mga lods kasi nasa ano to ISO. Alam niyo na yung coins na 'yon. Okay? So good news sa mga ETF inflow, mga lods ng mga crypto na merong ETF. No, syempre nanguna diyan ang Bitcoin, sumunod ang Ethereum, sumunod ang XRP, Solana, Link, Hype, AVAX, HBAR at Doge. No? Yung XRP $39.78 million. Pinakamataas talaga BTC kasi sila yung nauna. Tsaka partner na sila ng mga malalaking institution na agad BlackRock nasa kanila na Di ba? So 1.9 billion, no? Sa BTC. Pero syempre sumunod na diyan yung ating mga ibang crypto tulad ng XRP, Solana, Link, Hyperliquid, AVAX, HBAR at Dogecoin. Dogecoin meron din $654,42,000 mga loads, no? So goods na goods 'yan. Inflow 'yan mga idol sa ETF. Ibig sabihin tinatangkilik yung ETF mga loads. Alam ko meron pa mga coins na hindi ko alam kung yung SHIB may mag-a-apply ng ETF. Alam ko dati parang may na-news ako na ganun no? So babalikan na lang natin. At ito kay Jake Clubber, mga lodi, North Carolina, no? North Carolina just opened the door for billions in pensions money to enter XRP. If pensions start buying, XRP won't stay under $10 for long. Kasi nga mga lods, no, kung yung pensions gagamitin ng XRP 'di ba? Alam niyo naman, importante 'yan sa mga yung sa mga US citizen, mga lods. Iba yung ganyan nila Hindi katulad sa Pilipinas, mga lods, no? At speaking mga lods na kung mag-i-stay ng $10 yung XRP, ito, bibigyan ko kayo ng malupit dito. Etong sinabi dito ni Barrick, mga lods, no? The biggest contradiction in crypto. People believe XRP could move trillions of dollars, pero dapat mababa lang yung kanyang presyo. Tama ba yun? Mga idol, let's use 5 trillion in daily settlement as an example. Halimbawa lang yan Kung ang XRP ay $10, kapag mag-move ka ng 5 trillion, mga dito, galugin natin ito na. Ano ibig sabihin ng post? Halimbawa, sabihin natin may 5 trillion na kailangang masettle sa loob ng isang araw. No, ang presyo ng XRP, kapag ang $10 ang presyo ng XRP, kakailanganin ng 500 billion XRP. Mga idol, alam niyo ang supply ng XRP is nasa 100 billion, 'di ba? Pero kaya kasing hatiin ang XRP ng ng 1 million pieces Parang Satoshi tsaka tsaka Bitcoin, 'di ba? Mangyayari dito mga lods, kailangan ng 500 billion XRP kung magmo-move ng 5 trillion. Kung $10 na XRP halimbawa $10 na XRP, kailanganin pa rin ng 5 billion XRP para mag-move ng 5 trillion. Pero kung ang XRP ay $100, 50 billion na lang ang kailangan. At kung $1,000 ang presyo ng XRP, 5 billion na lang. At ganun din, pag 10,000, 50 million na lang. At pag 50,000, 100 million na lang. Simple lang ang formula. Required XRP equals 5 trillion divided by XRP price. Kaya habang tumataas ang presyo ng XRP, bumababa ang number of XRP units needed para kumatawan sa parehong 5 trillion dollars, no? Na i-move, mga idol, no? So, ibig sabihin, parang sinasabi rito, mas advisable o mas talagang ginawa ang XRP na malaki yung price kung mag-move siya ng pera. Sabi dito, kaya habang tumataas ang presyo ng XRP, bumaba ang number of XRP units kumatawan sa presyo ng 5 trillion. At dito, nagiging interesting ang bullish argument. Ang madalas na argumento ng mga nagsasabing dapat mura ang XRP para maging useful ay kung $1,000 ang XRP, magiging napakamahal gamitin. No? Pero hindi mga idol Kasi sinabi nila, kapag 1,000 yung dollars ng XRP, wala na, ang mahal na yan, ang gagamitin ng kumbaga, hindi na bibili niyan yung mga ibang institution kasi mahal na. Ganun yung iniisip nila. Pero hindi ganun ang mechanics, mga idol
ang XRP ay divisible hanggang 1 drop equals 0.000001 XRP. Halimbawa, XRP 1 XRP equals $10,000, hindi ibig sabihin na kailangan mong gumamit ng isang buong XRP. Pwede kang gumamit ng 0.001 XRP equals $10 or 0.0001 XRP equals $1. So anong mataas na XRP price, hindi automatic na nanghuhulugan na hindi ito usable, no? Pero mas bullish na implication. Ito ang pinakamahalagang bahagi ng post. The higher the price of XRP, the fewer units required to move the same value. Imagine natin mga idol, XRP $10. Para makapag-settle ka ng 1 billion, 1 billion divided by $10 equals 100 million XRP ang kailangan mo. Pero kung XRP ay 1,000 na, no? 1 billion equals 1 million XRP na lang. 'Di ba? Gano'n na lang. At kung $10,000 ang XRP isa, kapag mag-move ka ng 1 billion, kailangan mo na lang ng 100,000 XRP, no? So theoretically, mas mataas ang unit ng value ng XRP, mas maliit ang quantity na kailangang galawin para sa malaking value transaction. Ito ang bullish thesis. Kung XRP talaga ay gagamitin bilang bridge liquidity asset para sa napakalalaking cross-border flows, hindi naman ideal na kailangan mong kumuha ng napakaraming XRP para sa bawat transaction. Mas mataas na price, mas mataas na value per XRP, mas kaunting units ang kailangan per settlement at dahil divisible ang XRP hanggang drops, hindi nawawala ang usability dahil lamang sa mataas na presyo. Kaya ang bullish interpretation, 10 XRP, maraming units ang kailangan. Pag 100, mas kaunting units. Pag 1,000, mas kaunti pa. Pag 10,000, napakakaunting XRP units na lang ang kailangan para kumatawan sa napakalaking value. Pero may isang importanteng correction. Hindi ibig sabihin ito na 5 trillion daily settlement equals automatikong 10,000 XRP. Hindi ganoon kasimple dahil ang isang XRP ay maaaring gamitin ng paulit-ulit sa loob ng isang araw. Tinatawag itong velocity turnover. Halimbawa, hindi kailangan ng 5 trillion worth of XRP inventory para ma-process ang 5 trillion. 5 trillion worth of XRP inventory para ma-process ang 5 trillion kung ang parehong liquidity ay paulit-ulit na umiikot. Kaya hindi tama ang simple equation na 5 trillion circulation equals XRP equals required XRP price. Ang bullish part ay ito. Kung gusto mong magkaroon ng deep liquidity para sa napakalaking transaction, mas mataas na XRP price can make the same XRP supply represent much more dollar value. At doon pumapasok ang potential argument para sa higher value ng XRP. Pinaka-bullish na paraan para tignan ito. Hindi natin kailangan sabihin na XRP must reach 10,000 kasi for me, parang medyo hindi ko na abutin yung ganyang price. Mas defensible ang sabihin na kung magiging malaking global bridge liquidity asset ang XRP, ang mataas na unit price ay hindi necessarily obstacle. Sa katunayan, habang tumataas ang value ng XRP, mas kaunting XRP units ang kailangan para mag-represent ng napakalaking settlement value habang nanatiling divisible ito hanggang sa drops. At iyon ay ang dahilan kung bakit ang idea ng XRP must remain cheap to be useful ay hindi logically necessary. No? Hindi talaga dapat mura ang XRP. In short, pag cheap ang XRP, maraming units para sa malaking value. Kumbaga, kung ako yung sabihin nating BlackRock ako, dahil mura yung XRP, kailangan ko, pag magtatransact ako ng 5 trillion, kailangan ko ng maraming XRP. 'Di ba? Hassle pa 'yun. Kailangan ko pa ng sobrang daming XRP para lang mag-transact nun. Pero kung mahal ang XRP, onti lang ang kailangan ko XRP para mag-transact everyday. Expensive XRP, kaunting units para sa parehong value lang, di ba? Highly divisible XRP, mataas man ang price, usable pa rin sa maliliit na transaction. Kaya kung bullish tayo sa XRP thesis, ang mas magandang tanong ay hindi paano magiging possible ang 1,000 XRP. Ang tanong ay kung talagang magiging major global liquidity bridge asset ang XRP, gaano kataas ang value per XRP na kakayanin ng liquidity demand? At doon nagiging very interesting ang long-term XRP thesis, no?
Pero price target tulad ng 1,000, 10,000, 50,000 speculative scenario, hindi sila napatunayan na 5 trillion settlement extension. Kasi oo nga, kasi medyo ano na yun, exaggerated na, no, kapag ganyan yung price. For me, yung $100 o 500, yung doon na lang tayo sa parang pinaka-ano, parang fantasy ng mga XRP Army, yung 589. Alam niyo yun? 'Di ba laging 589 mga lods? 'Di ba yung 589 'pag dumating do'n ako, grabe na yun mga lods, so sobrang tindi na nun. Pero yung mga 5 digits, 6 digits, ay ano tama, 4 digits, 6 digits medyo for me hindi ko na hinahangad na na kumbaga 'pag pumunta dun sobrang saya nun mga lods 'no. Pero kasi dun lang ako sa realidad lang, mga lods, siyempre gagamit ka pa rin ng math. Pangit naman sabihan mo yung mga nanonood sa'yo na, "Hindi aabot sa ganito yan, ano ako si Jake Clabber." Although kapag, wala namang imposible 'di ba? Bitcoin nga umabot sa 100,000, 'di ba? Pero sa ngayon mga lods, dun muna tayo papuntahin muna natin dun sa medyo realidad na price, okay? Once na mangyari yon at dumating yung global adoption, pwede na tayong mangarap ng mas mataas. Pero sa ngayon, pataasin muna natin ang sa tingin natin na medyo makatotohanan, okay? So, ang mas malaking price ng XRP, mas maganda siya kasi nga, lalo na sa mga institution, onti na lang i-hold mo, hindi mo na kailangan marami, 'di ba? So, parang nilikha yung XRP para talaga sa mataas na price kung gagamitin talaga siya sa global transaction, 'di ba? So, gano'n mga idol. And then eto, naku, alam niyo ba yung etong, chart ni Mr. Pool, mga idol, 'no? Sikat na sikat 'to, dating-dati pa 'to, mga idol. Ganito daw dapat ang magiging ang magiging, chart ng XRP once na, 'no, na-flip na yung switch. Ganito daw 'yun, mga idol, 'no? So, may bilang 'yan. Kung titignan niyo mga lodi, nandito na tayo sa part na tapos na tayo sa 10 'pag ano na tayo, andito na tayo diyan sa dulo 'pag ganyan na tayo. So 9, 10, ito yung 9, 10, mga lods, so 9, 10, ito na yung 10. So umangat na tayo ng gano'n. So ibig sabihin nandito na tayo mga lods, 'no, ayan dito sa part na yan palipad na 'pag gano'n na, 'no. So sabi dito mga lods, matagal na 'to na pino-post o, yung ano ni Mr. Pool. You got to be kidding me right now, sabi dito. You gotta be kidding me right now. Kailangan mas maganda 'pag mabagal parang ano 'no, you you've got to be kidding me right now, parang Indian, parang Indiano lang, Look like, the 1:10 chart from Mr. Pool is actually playing out right now. I guess we'll see over the next week, couple of days. This is getting wild. So marami na na-excite dahil dito, mga idol. Kaya kung titignan nyo, sabi nga dito, if XRP goes parabolic from here, straight to all-time high, and Mr. Pool riddle start playing out exactly as predicted, no one can ever deny the Riddlers again. Everyone who mocked the Riddlers, hated on them, or called them Riddlers crazy owes them a public apology. Mga idol, no? Kasi nga parang saktong-sakto yung tinitsura. Dito tayo sa 1, 2, ha? Basta 3, 4, ano na yan, 5, 6, ha? Oh, 6, 7, 7, 8, 9, and 10, 'no? Dito na tayo. So, mukhang, kamukhang-kamukha nga mga idol. Kasi kung nandiyan na tayo ibig sabihin lipad na 'to, 'pag ano na 'yan, bzz. So, once na mangyari 'yan sa mga susunod na araw at susunod na linggo, ibig sabihin tama, 'no, si Mr. Pool at ang ating mga Riddlers, mga idol, 'no? Grabe 'yan, nakaka-excite 'yan, mga idol, So far nandun tayo ngayon, kung titignan natin sa day, ayan, yan sa day. Natin, ayan, oh. Ang ganda. Oh, 'di ba? Ayun yun, 7, 8, and 9, and 10. Dito na yung 10, ayan dito sa dulo. So, 'pag gano'n na yan, boom! Yari tayo diyan mga lodi, patay tayo.
So, hintayin natin 'yan, mga lods, titignan natin kung tama si Mr. Pool, 'no, kung talagang, magaling talaga siya, mga lods, at alam niya talaga yung mangyayari. Okay, so punta muna tayo sa mga comment niyo, mga lods, medyo alam niyo, sa totoo lang medyo maaga pa, kaya lang, last lamay nung aking, lola ng aking brother at ninang ko sa kasal, 'no. Rest in paradise, ninang. So, maglalamay tayo ngayong gabi at, babasahin ko na yung mga comment niyo, mga lodi. Tanggodyo, ayan, dapat 100 million fine 'yan, lodi. Barya-barya lang sa kanila yung 1 million. Tama ka diyan, mga idol. Lagi kang, tabingi, sayang yung na kanina na binanggit ko. Sorry, sorry sa mga ano, fans ni ano, sorry po. Si Emotion, shoutout sa'yo. Si Raven Blanco, ayun. Si Virgil Olisa, ayan. Idol, seryosong tanong, 'pag milyonaryo na tayo, ayan, paano mo i-liquidate yung kikitain mo? Magkano max transfer amount? Madali lang 'yan, idol. Alam mo, hindi mo na iisipin na sa totoo lang sa ngayon, 'no, sa dami ng mga nag-a-adapt ng crypto ngayon, mga idol, lalo na ang daming naghahanap ng online payment na ngayon. Kasi nung ginawa namin yung, alam niyo yung bumili kami ng sasakyan ni boss, 'di ba, sabi ko nga sa inyo, kaya naubos yung XRP ko nun, wala na akong XRP, eh. Onti na lang ngayon, kaya tayo nag-ipon nun. So, sa mga matagal na dito nanonood, alam niyo yun, 'no? Madali na lang ngayon, mas madali ngayon. Kasi noon gumamit kami ng 3 account ata, 'no, bago namin nalabas ng malupit. At meron akong kilalang, content creator na bumili ng XRP ko na pinalitan niya. So, medyo medyo nadalian kami noon. Kasi nga meron kaming kakilala, 'tsaka mas nahirapan pala, lalo na dun sa may pag-transact, 'no? Pero ngayon madali na, mga lods, 'no? Lahat na ng halos bangko dito sa Pilipinas puwede mo ng gawin. Hindi mo na kailangan ng fiat, hindi mo na i-withdraw. Hindi ka na magmamadaling i-withdraw yung fiat money. Hindi, pupunta nga kami ng SM ngayon, wala na kaming dalang pera, eh. Yung card na lang, eh, gano'n na lang, eh. Lahat na, mga lods, puwede na lang, madali na ngayon. Saka na natin anuhin 'yan. Yung mga future millionaires diyan, huwag niyo masyadong pahalata sa mga kapitbahay niyo, yari kayo diyan, mga lods. Ayan, si ano yun, Endofiat, si Lasengo TV. Ayan, shoutout sa'yo. Si Phil Habis present. Lord, shoutout. Sana po talaga mapasa na ang Clarity Act. Lagi ko talaga dinadalangin yan kay Lord, at syempre gabayan niya tayo sa bawat strategy natin if mag-take profit na. Yan po, Lods, at salamat po sa update yan. Shoutout sa'yo always, Phil Habis. Si Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Crypto miners din pala si Idol, 'no? Si Joseph Bok, ayan, sana tagusin yung 1.7 sa resistance para paldo na. Ito si Idol Jeb, lagpas na siguro sa pagiging fish holder. Shrimp holder lang ako. Sa ano, sa XRP, wala na, sa ano pa lang din, maunti pa lang yung sa akin, mga lods. Sabi ko nga sa inyo, nagbubudega lang ako ng XRP ngayon, eh. Mas nilalamangan ko yung, trade ngayon. Hindi, mas nilalamangan ko yung bodega. Pero mas madalas akong mag-trade ngayon. 'No, siyempre wala ka namang gagawin dun sa bodega, nandun lang yun, eh. 'No, ang ginagawa tulad niyan, ito, madadagdagan yung bodega ko kapag na-take profit ko na 'to. Siyempre halos yung 3/4 nito o halos lahat nga 'to puwede kong ibodega na. Kaya lang, magtitira lang ako ng mga $100 gano'n para pang-trade ulit. Pero kapag eto nanalo, yun, pambobodega natin 'to. Gano'n lang, 'no? 'Pag nananalo tayo saka lang naman ako nakapagdagdag, eh. So ngayon wala pa akong bodega kasi nakatengge yung trade natin. Natatandaan ko dati kay Jessica Soho, may nanalong babae sa scatter, 3 million ata yun, pero ayaw ibigay ng online scatter kasi nga nagkamali daw ang operator na at 1M lang yung gustong ibigay sa babae. Wala, ano nga yan, mga load, sistema yan. Sino ba naman gagawa ng sugal na gusto niya matalo siya, 'di ba? Napanood niyo naman yung ano, 'di ba? Meron din yan sa ano, 'di ba? Sa Teach You a Lesson, yung estudyante na nalulung sa sugal, 'di ba? Meron din yun, eh. Nakita niyo yung sistema dun nung mga ano, may pakana? Pinagsasampal niya sa bato-bato pick. Ni inspector na, 'di ba? Si Erwin Erwin Apatan, ayan. Kaya ng Iran 'yan. Noon pa man, may sanction na sila pero buhay pa till now dahil sa China. O yun na nga,
Kaya nga binanggit ni Scott Bessent na kasama yung mga tumutulong, eh, dun natin malalaman 'yan, kung magiging agresibo sila sa secondary sanction. Malapit na magbunga ang pag-hold ko kay XRP ng almost 6 years. Congrats sa lahat ng Diamond Hands. Salamat sa Shaman Wallet, sa mga airdrop na naipon ko. Grabe, ang tagal na nun, idol, ah. Yung sa Shaman Wallet na airdrop ng XRP, tagal na nun, hindi pa ata ako nagtitrade nun, hindi ko pa alam crypto nun, nabalitaan ko lang yun, eh. 100 XRP na kapital umabot ng 5 digits. Ayun, grabe si idol. Next RP, alam na yan ng mga naunang gumamit ng Shaman Wallet. O ayun, oh. Mga veterans OG na 'to sila idol. Na umulan talaga ng airdrop, mapupuyat ka lang talaga kakahintay at para palit mo ng XRP na mas mataas ang value. Salamat talaga, ayan. Shoutout sa'yo, XRP Army. Idol, shoutout sa'yo, congrats. Si Clabis, idol, puwede siguro meron ka subtitle sa mga video mo para kahit accidentally nawala yung audio mo, eh, meron kami idea kung ano yung pinagsasabi mo. O yung mga sinasabi mo. Hindi, parang ang hirap magkaroon ng subtitle kung walang boses, eh, mga lods, eh, 'no? Ayan, bakit yung mga crypto exchange nakabase sa ibang bansa nababan nila? Pero yung mga online sugal na yan, eh, hindi nila maban. Eh, hindi naman regulated yung mga yan. Palibhasa kahit yung mga senador na naglalaro ng online sabong, kung tandaan niyo yung video dati na nahuli sa akto, yung isang, government official na naglalaro, oo, nakita ko din yun, eh. Kaya lang siya, wala tayong magagawa idol, eh, kanya-kanyang ano yan, eh, bias, 'no? So, gagawin ni Trump, i-isolate yung Iran para mawalan ng lakas para lumaban yung Iran. Tama ka diyan, idol. Si Emmanuel Velasco, bad trip kasi ang dami ko nabiling XRP nung 3 USD. Sobrang wrong move. Dapat last week, eh. Di sana 3x na. Mas marami ako nabili. Pag mag 0.8 talaga, mamamakyaw na ako, sabi ni Idol Eman, no? Kapag umabot na si XRP ng $100 o $50 to $100, wala na yun, hindi na magma-matter yun kung saan ka bumili, idol, kung sa 0.5, kung sa $3 o kahit sa $5 ka pa bumili. Basta kung umabot na siya ng $50 to $100, wala na yun, hindi mo na maiisip yun. Kami, ako ikukuwento mo na lang nun, ako nakabili pa ako sa $3, eh, gumagano ka pa nun, 'no? Kami boss, crypto exchange di bayad, kasi boss, ayun sabi ni MJ De Leon, kasi boss, crypto exchange hindi bayad tax. Online casino bayad tax plus lagay pa. Oo nga, sino ba namang iba-ban, ba't 'pag gano'n, di ba? Si Romel Babiera, ang tanong ko, kaya ba ng China na mawala ang US market sa kanila dahil may documentary na ginawa na ganyan nung nilabas ni Trump yung 100% tariff sa China, bumagsak ang ekonomiya ng China at ang US halos di naman nasaktan. Iba pa din ang kapag ang mga Amerikano ang tumatangkilik ng produkto ng isang bansa dahil ang laki ng epekto sa ekonomiya. Ang daming negosyante sa China noon na umiiyak dahil production silang lahat, nagtigil production silang lahat dahil sa laki ng tariff, hindi na nila kaya bayaran yung tax na sinisingil sa kanila para lang makapasok ang sa US market. Kaya yung iba nag-stop operation muna. Ayun nga mga lods, 'no, si Dresera Cabani, ayan. Ayun nga yun, dun din natin malalaman kung, sinong may kailangan kahit kanino, 'no? Kung sino yung magsabi ng, "Mas kailangan mo ako kaysa kailangan kita." Gano'n pa yun. Gano'n din yung sasabihin ng isa, 'no? 'No? Anong tawag dito? "Mas mahal mo ako kaysa mahal kita." O mga gano'n, 'no? Malalaman natin 'pag naging agresibo yung Amerika diyan sa secondary sanction. Kasi 'pag naging agresibo sila diyan, hindi lang China tatamaan diyan, pati iba pa, North Korea, lahat mga idol. Actually, North Korea wala naman talaga yun, eh. Hindi naman nakiki-jamming yun, eh. Russia, ayan. King Shangsheng, ayan. Siyempre India rin, no, 'di ba, malay nyo. Sugal nga ang crypto trading pero di naman siya nakaka-addict. Isa na siya karir at hindi lang basta laro lang na hindi mo na mapipigilan at nakakasira ng buhay. At siyempre yung trading mga loads, inaaral talaga yan.
mga loads, no? At habang nag-aaral ka, lumalaki yung kaalaman mo sa trading, lumalaki rin yung chance mo. Lumalaki yung percent mo na magmanalo. Yung win rate mo ba, kumbaga, yung win rate mo lumalaki. Ganyan din sa isip ko, Lord, same scenario na totoo lang scenario na totoo lang din ako ako sa iyo, pero hirap isabay trabaho at trading. Kadalasan di matiyempuhan umaangat o bumabagsak na di makaposisyon. Kung mag-early position na, stop loss ako, yun. Ganun talaga, books, no? Tsaka kailangan kung gusto mo ng magalaw na market, sabayan mo si Boss Robo. Kasi si Boss Robo, mga idol, tuwing Tuesday yun. Kasi nga, tuwing Tuesday, merong mga event, mga lodi, na pwede kang mag-scalping. No, na gumagalaw yung market. Kung gusto mo na magalaw, Tuesday night, no, sabayan mo si Boss Robo, ganun. Isang beses lang sa isang linggo si Boss Robo eh. Tanungin mo siya kung ano yung mga araw na magalaw si Boss Robo pag ano. Ngayon, gabi, ewan ko magla-live si Boss Robo ngayong gabi, Tuesday ngayon eh. Reynaldo, Boss Jeb, salamat sa pag-share mo ng analysis mo o trade mo. Natututo kaming baguhan. Share pa more, idol. O yan, shoutout sa'yo, idol. Sino ba yung profile mo? Si Pablo Escobar? Oscar Paicon, shoutout sa'yo. Si Books, si Anli Popcorn. Yung 1M na Pine kay Ibana, yung gaming platform lang may bigay dyan sa sobrang liit niyan. Tama, no? Hindi na-apektuhan si Ibana dun. Pengkalag, shoutout sa'yo si Resi Joynil Idol. Lumabas na naman yung rumor na post ni Amonix USD 1. Di ko alam to, idol eh. Sige, check natin yan. Walang susuko, idol, sabi ni si Resi Joynil. Pengway Coin, si Mabel Sambales, shoutout sa'yo. Si Mr. Ads, nag-short ako kanina, madaling araw. Ngayon, long naman, 1.7. Online gaming, lulubog kayo dyan. Lulubog lang kayo dyan. Addictive yan, sobra, sabi ni Idol. Si HCat, ayun, shoutout sa'yo, Idol. Ngayon lang kita ulit nakita ng comment. Kaya lang, hindi ka una. Spectres, shoutout sa'yo. Mr. Ads, si Highcats, ayan, Stephen Andre, at ang nag-champion, si Santos Jandel. Yan, madalas nag-champion sa atin yan. Si Idol, no? So, ayan ang medyo, hindi ko alam kung maiksing update natin ngayong Tuesday night. Pero sana na-enjoy nyo pa rin, mga lods, no? So, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, na ilang beses na nakapanood sa video natin, mga lods, palambing naman, subscribe kayo, check nyo kung nakasubscribe na kayo. Click nyo yung notification bell, palike na rin ang video. Check nyo yung mga link sa baba description natin dito, onti lang yan, mga lods. So, at subscribe kayo kay Clovis Gaming. Ayan, magla-live tayo dyan soon. Mga lods, dyan tayo magkukwentuhan. So, ayan. Kita-kits tayo, mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At What's up? alright. Sana. Yun.